kailangan ko pong ipaabot po ngayon, no? Kasi ayaw ko nga mapagsabihan po. Meron pong nag-chat po sa atin, guys. Tungkol po ito sa nalunod na si Joros doon sa Aklan. Meron po siyang chat sa atin at nagpakilala po siya. Pinsan po daw siya ng mga magulang ni Joros po. Nagtanong po siya sa atin, guys, kasi napanood po daw niya na meron tayong kaibigan na duwende. Nais po daw niya na itanong sa ating kaibigan kung may puruhan pa bang makikita po ang katawan po ng kanilang pamangkin na nalunod sa Aklan. Subukan po natin, baka po nandito si kaibigan para po ay maipaabot natin. Hindi ko po ito pwede na hindi matugunan po kasi po marami pong naghihintay din po. Hindi lang po yung kamag-anak ni Joros. Subukan po natin, guys. Subukan mo natin tawagin po. Maayong hapon, kaibigan. Salamat, kaibigan Linyo, nandito ka. Patawad po. Alam ko nga hindi mo na sana ito na ipa-update po sa social media yung nalunod sa Aklan. Nag-chat po siya. Bago lang po siya nakapanood sa video natin. Guys, grabe yung pag-viral po doon sa nalunod, ha. No? Hindi ko talaga alam po ito na meron tayong makilala po na taga-Aklan. Kamag-anak po daw ito ng nalunod sa Aklan. Meron po siya nagtanong po sa atin. Kaibigan, meron nagtanong sa atin ba? Kamag-anak po ito yung nalunod. Nais lang po niya na maitanong sa inyo kung wala na ba jud di ay puruhan pa na makita. Kung meron po bang puruhan, pwede po bang na maipaabot po daw natin ngayon sa kanila para po ay hindi na lang po sila umaasa pa, para po ay patuloy na lang po nilang ipagdasal sa nangyari po sa binatilyo po doon sa Aklan, para po ay matatahimik. Kung meron po kayong mga advice na maipaabot po doon, no ma'am, ipapaabot ko po sa inyo ito, ha. Kasi po si kaibigan nandito man po siya. Kung ano man po yung magagawa namin po na maipaabot, kami po ay humihingi sa inyo ng tawad kung wala man po kami magawa, ha. Yun po ang totoo, no? Sabi po ng ating kaibigan, nagpapasalamat po siya dahil po ay naging part po siya ngayon. Lalo na po sa inyo, ma'am, na nagtatanong po kayo dahil po ay napanood po ninyo na mayroong duwende na kakausap natin. Ito po ang kanyang ipapaabot si kaibigan, no, sa inyo, ha. Kung may posibilidad pa ba na makita ang inyong kamag-anak po nalunod sa Aklan. Ito po, kaibigan, ipaabot po natin. Meron po bang puruhan? Sabi po ng ating kaibigan, ma'am, grabe, sobrang awa po talaga ang nangyari po doon, no? Kasi ang dami po gumagawa po ng mga pagpapaabot na hindi totoo, no? Marami pa nagsasabi na nakita na yung bangkay. Kaya nakakasakit po talaga sa sa mga magulang at kamag-anak. Ito po ang sinabi ng ating kaibigan. Ngayon po, kung ipapaabot po niya sa inyo, parang nalungkot po ako, guys, no? Dahil ito yung sabi ng kaibigan, parang di na gyud daw, guys, makitaan pa, no? Nahirapan po si kaibigan na ipaabot ito. Sakit ba? Kasi 15 years old, nakasama po ng magulang, tapos ganito lang nangyari. Kahit mga buto man lang, hindi. Mahirapan po, sabi ng ating kaibigan, no? Okay lang po daw kung sa lupa nangyari, no? Pero kung may mga panahon, guys, na magpaparamdam yan. Kung ano man po daw yung pagpaparamdam po ng binatilyo, pwede po niyong tugunan, ha. Kung nagpaparamdam siya, nandyan po siya sa tubig na yan, dapat po gagawin po ninyo ang nasa panaginip na ipinapaabot po niya.
At kung sa lupa naman, no, kung sa lupa naman po nangyari na meron silang ipapaabot sa inyo yung kaluluwa ng binatilyo, gagawin po ninyo. Ha? Kasi po hindi po ninyo alam na yung mga panaginip. Kasi po yung tao pag namatay guys, ito po yung masabi namin, sagrado manggod. Diba kaibigan? Oo. Yun po ang totoo guys. Kaya lang, sa totoo lang, wag po kayong magtiwala pa ngayon. Kung sino man po yung magpapaabot sa inyo na elemento ang kumuha, sa totoo lang hindi na. Wala lang puruhan guys, no, na makitaan karon nga bulan si Joros. Tungod kay wala na kini mga laman, yung mga buto wala na, no? Ay yung mga buto na lang po yung natira. Kung meron po kayong makikita doon sa tubig, lalo na yung mga rescuer na nag-dive po doon, no? Di sana nahanap na po nila. Ngayon pa na ilang araw na, magbuwan na, no? Mag-isang buwan na. Yung paghahanap, wala pa. Kaya ngayon, ang gagawin po ninyo, kung mayroon po mga panaginip na maipaabot sa inyong pamilya, dapat po gawin po inyo. Puntahan niyo, no? Yun po ang totoo. Kasi ito po yung masabi ko kasi meron po nagtanong, kaibigan, meron nagtanong, kung namatay ang isang tao, saan ba po siya mag-isti? Ha? Paktay na. Totoo po yung kaibigan? Pasensya na kayo guys. Medyo maingay po yung sounds dito. Kaibigan, ipagpatuloy natin. No, grabe. Pasensya na. May nag-sounds po doon sa taas. Si Bro Larry siguro yun. Ipagpatuloy natin guys. Sa lahat po na nagtanong sa amin, itiit, kapag namatay ang tao, no, saan po ba mapunta? Kaibigan, ikaw yung patatanungin ko. Sabi po nila, kung masama ka, diretso daw ka sa purgatorio. Hindi po, totoo yan. Sus nako. Guys, ito yung nagpaabot sa atin, tugunan natin kadali lang, saglit lang. Kapag ang tao mamatay, no, hindi po agad yan na aalis po dito sa mundo natin para magpunta doon sa langit o impyerno. Hindi. Kung saan mamatay, doon lang po siya mananatili. Tulad po ng bangkay na inilibing po sa sementeryo. Ibig sabihin niya, nandun po siya kaibigan. Tulad po ni Joros po. Siya po ay namatay doon sa tubig ba or saan, basta doon. Kasi hindi pa po nakuha yung bangkay po niya, ba? Hindi pa nakita. Saan pa ang kanyang bangkay po ngayon? Ay yung kaluluwa po niya ngayon. Kaluoy. Ito po yung totoo guys, sabi ng ating kaibigan. Alam po ni kaibigan kung saan po yung kaluluwa. Nandyan lang po kung saan po siya nalunod. Wala, grabe guys, hindi ako makapaniwala. No? Kaibigan, totoo po yan. Sa lahat po naman magtanong kung mayroon kayong mga suggestion, kasi po kung mayroon mag-react nito, wala po akong maitago kasi po si kaibigan po ang nagsagot. Yun po ang totoo.